Tinatayang nasa 700,000 ang basic ed public school teachers sa bansa ayon sa Education Department. Kasabay ng pagdiriwang ng National Teachers Month, samot-saring problema pa rin ang kinakaharap nila. Kaya naman ang isang grupo tulad ng Teach for the Philippines, nagbibigay ng workshop at iba pang tulong sa ating mga teacher. Kasama natin ngayon sa ating serbisyo ngayon ang Chief of Staff ng Teach for the Philippines na si Angel Ramos. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon sa iyo, Angel. Yes, magandang hapon po, Ms. Ruth. Thank you for having us. Unang muna, pakilala mo sa amin ang inyong grupo na Teach for the Philippines. Yes po. So, ang Teach for the Philippines po, isa po kaming non-profit organization. So, isa po kaming NGO na nakikipagtulungan sa DepEd na makapagbigay ng access sa dekalidad na edukasyon sa lahat ng kabataang Pilipino. So, meron po tayong mga programa para mag-develop ng mga bago, pati na tenured na mga public school teachers. Pati na rin po programa para sa mga young leaders na gustong magkaroon ng career in education reform, specifically by working in government agencies, both in local and national offices. So, meron din po tayong mga programa or education interventions para sa mga public school students at kanilang mga magulang, kung saan po tinutulungan po natin sila, yung mga bata na matutong magbasa at magkaroon ng tiwala sa kanilang sarili para rin lumaki po silang mga mahuhusay at responsableng miyembro ng lipunan. Okay, simulan natin. So yung tulong niyo pala is not just for teachers, no? Pati rin sa mga students and alam ko even yung parents, no? Pero simulan muna natin dito sa sitwasyon ng ating mga guro kasi parang nakikita natin every year, no, kada bukas ng klase, kinakaharap nila ang iba't ibang problema. Ano pa ba ito yung malalaking problema ngayon ng ating mga guro at bakit kaya ganyan pa rin yan? Actually, ang gusto ko po sana rin mas ma-highlight ay yung parang pinaka-consistent po since nag-start yung Teach for the Philippines in 2012, 2013, ay yung dedikasyon po tsaka yung pagiging masigasig ng mga pampublikong guro natin sa gitna ng napakaraming pagbabago. So, nung 2013 po actually yung Teach for the Philippines, isa po kami sa mga napili ng DepEd na mag-pilot ng K-12 curriculum. So sa tulong po ng mga teacher fellows namin noong 2013, noon pa man po hanggang sa ngayon, actually, di ba, sa kahit na anong pagbabago naman, lagi naman pong may kaakibat na pagsubok. So para sa amin po actually ang mahalaga, na natutunan din po natin sa mga public school teachers natin, yung, kumbaga, alalahanin po natin kung para saan at saka para kanino po natin ginagawa yung mga bagay-bagay. So, katulad din po ng mga public school teachers natin, sa Teach for the Philippines po, naniniwala tayo na gaya ng lahat ng mga guro, so kahit mahirap po, ideally, kahit dahil mahalaga, patuloy pa rin po natin gagawin yung nararapat na trabaho para sa mga bata. Essentially, para na rin po sa ating bayan. Tulad ng binanggit mo nga, Angel, no, yung kahanga-hanga, yung pagiging masigasig at pagpupursige pa rin ng ating mga guro sa gitna ng mga hamon or yung mga problema at kakulangan sa sistema. So sa bahagi ng inyong grupo, ano-ano itong inyong mga workshop or iba pang programs para nga matulungan ang ating mga guro? So, in particular po, dun sa mga programa po na nabanggit ko kanina, yung para po sa pag-develop ng mga teachers, ang unique po dun sa mga programa binibigay ng Teach for the Philippines para sa mga guro ay yung individualized coaching and mentorship na binibigay po natin sa kanila. So, dahil nga po ang tinutulungan natin yung DepEd. So, yung DepEd po, meron naman po kasi sila talagang binibigay na parang training and also professional development for our public school teachers, especially those who are already part of the teaching workforce. But for Teach for the Philippines, the way that we augment the efforts of the Department of Education is by providing, kumaga, individualized coaching and mentorship. Kasi mas maliit po kami sa DepEd, kasi diba po sobrang laki po ng DepEd, milyon-milyon po yung nakapaloob na teachers, pati po estudyante. So ang TFP po, mas maliit po na organisasyon. So may kapasidad po kami na maggawa ng mga unique na programa, pati ways of supporting. And then whatever we learn in terms of like what is effective support for our public school teachers, we also share with our counterparts in the Department of Education. Aside from individualized coaching and mentorship po, so bali lahat po ng teachers na parte ng programa ng TFP, may tagi-isa po silang manager or coach na umaalalay sa kanila kada meron po silang parang gustong usisain na idea or meron silang gustong i-execute na idea or meron silang gustong patunguhang isang layunin. So tinutulungan po sila ng individual managers and coaches nila.
So ang Teach for the Philippines po, nagbibigay din siya ng access to mental health support, lalo na po dun sa mga Angel, bago nating guro kasi kumaga, nire-recognize din po natin na para po ang isang guro, tao din po sila. Oo. So, parang ang kada isa po sa atin ay nabubuo hindi lang ng physical health natin but also ng ating mental health. So importante po na pangalagaan hindi lang yung physical natin na pangangailangan but also pati yung estado ng ating mental gusto ko health. kasi balikan yung before yung mental health. No? Gusto ko kasi balikan yung sinasabi mong individualized mentorship and coaching. Paano yan tinuturuan nyo sila mismo on, halimbawa sa speech ba ito or paano humarap sa estudyante or additional materials? Can you be more specific siguro? All of the above po. Bale. Okay, oo. So, ang ginagawa po ng Teach for the Philippines kasi, so nagse-select po tayo ng mga, so para sa mga bagong guro, so meron po tayong programa specifically para sa mga fresh graduates at pati na rin po yung mga young professionals na gusto nila magpalit ng career. So dati hindi sila nagtuturo pero ngayon gusto nilang magturo. Meron po tayong programa para sa kanila. So para po dun sa mga bagong teachers, bago po sila natin ilagay sa mga public schools kung saan sila ma-assign na magturo, binibigyan po natin sila ng training on not just on basically pedagogy, so kung paano po magturo ng isang subject. Hindi naman necessarily kung ano mismo yung subject, Yes. pero kung paano po ituro yung subject at paano rin din po pangalagaan yung sarili nila para ma-manage po nila ng mas maayos, hindi lang yung lesson, Yes. pati yung delivery ng lesson at yung way by which nakikipag-interact sila sa students. Kasama din po dun sa training na binibigay natin yung parang professional skills. So kasama po dun public speaking. Binibigay din po sa natin sila na training for community engagement para po meron silang kapasidad na ma-identify kung ano yung parang mga challenges Okay. na nag-exist sa mga communities nila at paano rin nila pwedeng gamitin yung mga strengths and resources na nag-exist na within their community Okay. para masolusyonan kung anong man yung challenges na nakikita nila. So, Sige. ganun din po, similarly to that, yun din po yung training na binibigay natin for our public school teachers or the part of the DepEd teaching force. Ang goal po natin para dun sa mga public school teachers na nag-engage sa mga programa ng TFP ay maging subject matter expert po sila sa kanilang mga schools para din po mapalawig din nila yung klase ng pagbabago, hindi lang pagdating sa approach ng pagtuturo but also the way that we engage with our students and the way that we teach our students, which is Okay. ideally a bit more parang facilitating learning rather than yung nagda-download lang po tayo ng Sige, information sa mga bata. Sige, ipagpatuloy natin ang ating usapan. Kasama pa rin si Angel Ramos ng grupong Teach for the Philippines sa pagbabalik ng Newsroom ngayon. Dito lang sa CNN Philippines. Balik tayo sa ating serbisyo ngayon. Pinag-uusapan natin itong pagdiriwang ng National Teachers Month na kung saan nagbibigay ng tulong ang ilang grupo katulad ng Teach for the Philippines at kasama natin ang kanilang Chief of Staff na si Angel Ramos. Kanina, Angel, binanggit mo na isa sa mahalagang tulong din na binibigay ng inyong grupo ay para matiyak yung mental health well-being ng ating mga guro. Anong particular na programs ito? May mga counseling ba, halimbawa, or maybe yoga sessions? Anong meron? Yes po. So actually, we have recently been in partnership with HP Philippines and the Schools Division Office of Makati City in producing what we call well-being workshops for educators. So yung nasimulan po natin itong mga workshops na ito noong buwan ng Hulyo, kung saan sa apat na schools sa Makati, binigyan po natin sila ng 2-day workshop kung saan binibigyan natin ng safe space ang ating mga teachers, ang ating mga public schools teachers para lang po makatutok sila sa sarili nilang mga saloobin at bigyan din po natin sila ng karagdagang alaman on techniques on how to manage their mental health. So, interestingly, you mentioned po yung yoga, pero hindi po tayo nagbigay ng yoga at sessions doon sa ating workshop. Pero kasama po, isa sa mga parang activities na shinare po natin para pwede nilang ma-manage yung sarili nilang mental health on their own time is breathing exercises. So, important po yun para kumbaga ma-recenter yung sarili nila at maramdaman lang na present sila for themselves. Ayun po. So, iba-iba rin pong mga techniques kagaya ng
pakikipag-usap sa kanilang mga mahal sa buhay at pag-recognize po na suportado sila ng mga tao sa paligid nila. Mahalaga din po yun para patuloy nilang mapangalagaan yung kanilang mga mental health. Yung isa pang binanggit mo rin kanina, yung mga programs nyo naman para mismo doon sa mga estudyante, no? At even the parents. Yes po. So meron po tayong tinatawag na functional literacy program kung saan nakikipagtulungan po ang ating mga teachers sa mga estudyante, pati na po sa kanilang mga parents or mga magulang and guardians para po bigyan po ng kapasidad yung mga parents and guardians na masuportahan yung mga bata sa kanilang mga bahay or tahanan para po tuloy-tuloy po yung pagkatuto ng mga bata para sa kanilang pagbabasa. So yung mga bata naman po in particular, sineselect po natin sila from the schools, yung mga non-readers, pati mga frustrated readers. Tapos nag-undergo po sila ng 40 to 45 day na cycle kung saan tinuturuan po natin sila paano mag-recognize ng mga letters, paano basahin yung mga letters, at pag pinagsama-sama na yung mga letters, paano basahin yung mga words at intindihin din po yung mga salita na kaya na nilang basahin. Siguro Aside po dun sa functional literacy programs that deals mainly with reading and also numeracy skills ng mga bata, meron din po tayong tinatawag na Batang Bayani Life Skills Development Program. Meron po yung counterpart ng workshops para pareho sa mga bata, pati sa kanilang mga magulang. Kung saan tinuturuan natin yung mga bata na lumakas yung loob at maniwala sa kanilang mga sarili. Kasi naniniwala po tayo as an organization na ang pagbabago nagsisimula po sa sarili. So kung ang mga bata po gusto nila na baguhin yung landas na tatahakin nila para maging successful sila sa future, magsisimula po yun sa paniniwala sa sarili. So yun po yung parang pinaka-iniikutan na skills na tinuturo natin sa mga bata, at then yung counterpart ng workshops naman po para sa mga parents and guardians nila ay paano mas maging maintindihin at paano din po better na makapag-communicate sa kanilang mga anak para mas maintindihan din po nila at masuportahan nila yung pangangailangan ng mga bata. Okay. Huli na lang, So, Angel, yun po. siguro yung mensahe mo ngayong National Teachers Month and also yung contact numbers nyo in case may gustong mag-avail ng inyong programs or just if they want to be part of your group. Yes, thank you po again for the opportunity. So, sa larangan po actually ng edukasyon, yung mga teachers po natin, yung tinuturing natin ng mga frontliners, di ba po? So, sa kanila natin basically iniintrega sa loob ng halos isang buong araw yung kabataan natin, lalo na tuwing school days. So, mahalaga po lalo na ipagdiwang natin yung National Teachers Month kasi sa araw-araw po ng buhay nila, lagi pong iba yung iniintindi nila. So, lagi po silang para sa mga bata, para sa mga magulang ng mga bata, para po sa mga co-teachers or sa principal, sa school community, etc. So sana po ngayong National Teachers Month, we take the time na itutok naman yung atensyon sa kanila para sila naman, kumbaga at least man lang para po sa loob ng isang buwan, sila naman po yung marapat nating intindihin at pangalagaan. So kung gusto po natin na i-support po and or sumali sa mga programa ng Teach for the Philippines, meron po kaming Facebook page. At pwede nyo po kaming sendan ng message kung gusto nyo pong mag-support or sumali sa mga programa namin for public school teachers, or kung gusto nyo po na i-run din namin yung well-being workshops for educators sa inyong mga schools or local governments. Pwede nyo rin po kaming i-reach out sa mga contact information na nakikita nyo po sa inyong screen ngayon. Okay. So, yan, maraming pong salamat, Ms. Ruth, for having us this afternoon. Maganda yung iyong message kasi nga sabi nila very selfless talaga no? Kaya talagang bayani na dapat ituring ang ating mga guro. Si Teach for the Philippines Chief of Staff Angel Ramos. Maraming salamat.